Matagal nang ginagamit ng Rusya ang Kaliningrad exclave bilang banta sa Baltic region at sa silangang gilid ng NATO. Ngayon, may naiparating ng babala. Magloko ka pa, mawawala pa ang Kaliningrad sa'yo. Isang mahalagang opisyal sa Baltic ang nagsabi lang sa Russia na kumpleto na ang NATO sa lahat ng kailangan nito para wasakin ang buong kuta ng Kaliningrad. Nawawala na ang kontrol ni Putin. Kung susobra siya, muling magiging Königsberg ng Europa ang Kaliningrad. Si Giedrys Budrys, kalihim ng ugnayang palabas ng Lithuania, ang nagbigay ng pahayag na ito. Sa panayam ng Mayo, 18 inamin niyang ginawa ni Putin ang lahat para gawing maliit na kuta ang Kaliningrad. Nagpadala na ng mga depensa sa himpapawid sa exclave, marahil bilang paghahanda sa posibleng pag-atake ng NATO mula sa himpapawid. May mga missile launcher at marami pang iba sa Kaliningrad. Lahat ng ito ay sinusubukan gamitin ni Putin upang takutin ang silangang bahagi ng NATO. Pero wala sa mga ito ang mahalaga. Ayon kay Budrys, mahalaga sa NATO na ipakita kay Putin na kaya ng alyansa na wasakin ang Kaliningrad anumang oras na piliin nito. Pagkatapos ay dumating ang mensahe. May kakayahan ng NATO, kung kinakailangan, na pantayin sa lupa ang mga depensa sa himpapawid at mga base ng missile ng Russia doon. Hindi ito pagyayabang. Walang kayabangan sa pahayag nito. Gaya ng ipinakita ni Budrys na binanggit din na kailangang mas seryosohin ng NATO ang banta na dulot ng Russia sa silangang gilid ng NATO. Ito ay tuwirang pahayag mula sa isang lalaki na alam na malaki ang mapapakinabangan ng Russia kung maniniwala ang NATO na hindi nila mapasok ang Kaliningrad. At least, ito ay isang katotohanan sa paningin ni Budrys. Dahil sa totoo lang ay binanta niya si Putin sa posibilidad na muling maging Königsberg ang Kaliningrad. Kaya ba talagang sirain ng NATO ang kuta ng Russia sa hiwalay nitong teritoryo? Ang simpleng sagot ay oo. At ipapaliwanag namin kung bakit sa ilang sandali. Una, hindi gusto ng Russia si Budrys at ang kanyang pagyayabang. Ilang oras lang matapos magbigay ng komento ang Foreign Minister ng Lithuania, ipinadala ni Putin ang kanyang paboritong tagapagsalita, si Dmitry Peskov, upang magbigay ng sagot. Tulad ng nakasanayan sa Russia, ito ay isang pahayag na may halong pagkukunyari at kakaibang uri ng kasiyahan sa sarili na sinusubukang itago ang katotohanang mas nag-aalala ang Russia tungkol sa mga pahayag na ito kaysa sa ipinapakita nila. Halos baliw ang pahayag na yan. Sa tingin ko, hindi ito dapat seryosohin. Sabi ni Peskov, ipinapakita nito ang lantaran ng mga politiko doon. Dagdag niya, dahil dito, mahirap silang gumawa ng maayos at masalimuot na aksyon. Maganda raw ito. Galing ito sa tagapagsalita ng isang bansa na iniisip na ang sopistikadong mga hakbang ay katulad ng pagtapon ng sundalo sa giyera sa Ukraine, na parang karne sa gilingan. At pagdating sa kalantaran ng mga politiko, hindi na bago kay Peskov ang magbanta ng paglala ng tensyon sa kanluran tuwing may pinapakitang suporta sa Ukraine. Balikan natin si Budrys. Sabi ng Foreign Minister ng Lithuania, problema ang Kaliningrad pero kayang wasakin ng NATO. Tama siya sa parehong punto. Ginawang kuta ng Russia ang Kaliningrad. Ginawa ng mga hakbang na ito bago pa sinimulan ni Putin ang pananakop sa Ukraine. Ang CNA, isang non-profit na nagbibigay ng pagsusuri sa pambansang seguridad, ay itinuturo ng lakas militar ng Kaliningrad ay medyo mahina mula dekada 90 hanggang 2016. Pagkatapos ay may nagbago. Pagkatapos ng unang agresyon ng Russia sa Ukraine, pinalakas ng Russia ang hiwalay nitong teritoryo. Noong 2021, lalo pang pinalakas ng Russia ang Kaliningrad nang ipadala ang ika-11 Army Corps na nagdala ng hanggang 18,000 tropa, mga misil, barkong pandigma, tangke, artilyerya at mobile rocket launcher sa exclave. Mayroon din mga fighter jets sa oblast, pangunahing ang Su-30, Su-27 at Su-24 na eroplano ng Russia, at ang Baltic Fleet na may 52 na surface ships ng Russia ay regular na naglalagay ng mga barko sa exclave. May malinaw na plano si Putin sa paglala ng sitwasyon sa Ukraine, gaya ng nakita nung sinimulan niya ang pananakop ng Russia noong Pebrero 2022. Lahat ng ipinadala niya sa exclave noon ay para palakasin ito, para maging banta ang Kaliningrad sa silangang flank ng NATO, bago at matapos ang pananakop. Ang plano ay mabilis sakupin ng Ukraine, gawing teritoryo ng Russia, at kasamang puppet state na Belarus at Kaliningrad, magdulot ng problema sa NATO. Hindi naging matagumpay ang plano dahil minamalit ng Russia ang Ukraine. Nananatili pa ring isang maliit na kuta ang Kaliningrad. Sabi ng Foreign Minister ng Lithuania, isa ito sa mga lugar na kayang sirain ng NATO. At hindi lang siya ang nagsasabi nito. May ganitong komento na dati.
pero mas masigla at matindi noon. Noong Oktubre 2025 pinuna ni Ben Hodges, dating commanding general ng US Army sa Europa, ang depensang itinayo ng Russia sa Kaliningrad. Kung atakihin daw ng Russia ang Poland sa parehong paraan ng pag-atake nila sa Ukraine, wawasakin sila ng puwersa ng himpapawid ng NATO, pati na rin ang lakas ng lupa ng NATO ayon kay Hodges. Dagdag pa niya, mawawala agad ang Kaliningrad sa unang mga oras ng anumang labanan sa pagitan ng Russia at NATO. Hindi lang exclave ang dapat mag-alala. Kapag seryoso ang NATO, mabilis ding mawawala sa Russia ang Crimea, kasamang pangunahing daungan nito ang Sevastopol ayon kay Hodges. May isang mahalagang pasubali rito, pero pag-uusapan natin yan mamaya, kaya samahan niyo lang kami. Ilang buwan bago magpahayag si Hodges, nagbigay rin ng halos kaparehong pahayag si General Christopher Donahue, commander ng US Forces sa Europa. Ayon sa kanya, plano ng NATO na mabilis sirain ng Kaliningrad kung magsimula ang digmaan laban sa Russia sa Eastern Front. Sabi ni Donahue, may mga standard na sistemang dinedevelop para idagdag sa matagal ng Regional Defense Plan. At binigang diin niyang ang kontrol sa himpapawid at dagat sa paligid ng exclave ang susi sa pagbagsak nito. Bukod doon, wala nang iba pang sinabi si Donahue at hindi ibinunyag ang plano ng NATO. Gayunpaman, hindi maiwasang tanungin kung anong gagawin ng NATO kung ibabalik ang Kaliningrad bilang Königsberg. Tatlong opisyal na halos isang taon na nagsasabing di mapipigilan ng Russia ang NATO sa exclave. Pero ano ang gagawin ng NATO? Di man nagsasalita ang mga opisyal, may ideya tayo kung anong posibleng pagbawi sa Kaliningrad. Bago yan, paalala, pinapanood mo ang The Military Show. Kung kapaki-pakinabang sa'yo ang channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mo mamiss ang alinman sa aming mga video. Kaya, ang plano ng pagbawi. Ganito ang mangyayari. Una, magkakaroon ng naval blockade. Lalo na kung magpasya ang NATO na huwag basta durugin ang Kaliningrad gamit ang lakas ng himpapawid. Makikinabang ang NATO sa blockade dahil sa lakas ng kanilang hukbong dagat. Hindi kaya makalusot ng Baltic Fleet ng Russia at ang Black Sea Fleet ay nakakulong dahil hindi papayagan ng Turkey na dumaan ang mga barkong pandigma sa mga kipot papuntang Black Sea. At kahit wala ang salik na yon, mas malalakas at mas makabago pa rin ang mga barko ng NATO kumpara sa Russia. Mas marami talaga sila, na may 2,800 at 18 sasakyang pandagat sa naval fleet kumpara sa 747 ng Russia ayon sa datos. Mahalaga kung ilan sa mga barkong ito ang talagang mapapadala sa Baltic para sa blockade. Dahil nakabase ang NATO sa Europa, hindi dapat mahirapan sa pagpapadala ng mga sasakyang pandagat, lalo na kung suportado nila ng buo ang digmaan laban sa Russia, gaya ng sa pag-atake sa Kaliningrad. Magiging hamon ang asymmetric warfare. Marami nang natutunan ng Russia tungkol sa paggamit ng mga drone para umatake ng mga target sa panahon ng kanilang pananakop sa Ukraine. Gayunpaman, magiging salik din ang Ukraine sa mangyayari sa Kaliningrad. Kung maglaban ng NATO at Russia, hindi lang basta manunod ang Ukraine. Malamang magpadala ito ng drone experts, gaya sa Gulf, para tulungan ng NATO Navy sa pag-deploy ng interceptor laban sa Russian Shahed drone. Magbibigay rin ang Ukraine ng access sa mga maritime drone nito, gaya ng Sea Baby na napatunayang epektibo laban sa mga barkong Ruso. Patunay nito ang isang katlo ng Black Sea Fleet na pinabagsak ng mga drone at missile ng Ukraine. Simple lang ang layunin ng blockade. Pigilan ng Russia na magpadala ng mga tropa, kagamitan, supply at iba pang bagay papuntang Kaliningrad sa pamamagitan ng Baltic Sea. Dahil dito, Suwalki Gap na lang ang natitirang opsyon ng Russia para dagdagan ang puwersa sa Kaliningrad, bukod sa mga naipwesto na nito sa exclave. Lahat ng ito ay paghahanda lang. Ang mismong opensiba ay magiging mabilis at isasagawa bilang bahagi ng multi-domain na plano. Isa lang itong magarbong paraan ng pagsasabi na ibubuhos ng NATO lahat ng meron sila laban sa exclave para mapabagsak ito sa lalong madaling panahon. Muling papasok ang usapan tungkol sa bilang. Hanggat sinusuportahan ng US ang European NATO, laging pangalawa ang Russia pagdating sa usapan ng bilang sa lahat ng aspeto. Mas marami ang NATO sa mga sundalo, eroplano, barko, artillerya, misil at mga armored na sasakyan. Hindi lahat ay kakailanganin, lalo na sa pambobomba na magpapahina sa Kaliningrad. Pero magiging mabagsik at mabilis ang pag-atake. Magpapadala ang NATO ng mga hacker para i-jam ang mga radar at mga command system ng Russia. Gagamitin ang electronic warfare system mula Ukraine para iligaw ang maraming Russian drones. At babagsakin ng ship-based air defense ang matitira. Lahat ng drone ng Russia mula Crimea o mainland ay kailangan munang dumaan sa Ukraine, mga bansang Baltic at Poland bago makarating sa Kaliningrad.
kaya mapapahina ng mga air defense ng mga bansang ito ang tugon ng Russia. Maaring maglunsad ng sunod-sunod na cruise missile at bomba ang mga bomber, fighter jet, submarino at barkong pandigma laban sa exclave, gaya ng ginawa ng US sa Operation Epic Fury laban sa Iran. Layunin na umatake ng mabilis at malakas para hindi makapagtugon ng Russia. Kaya malamang na mangyayari ang mga pag-atake nito habang nililikan ng NATO ang isang blockade, imbes na bago pa man. Mananatili ang blockade hanggang kailangan para gutumin ang natitirang Kaliningrad at alisin ang kahit anong kailangan nito para makaroon man lang ng tsansang maglunsad ng sarili nitong opensiba. Isa pang problema ng Rusya, maliit lang ang Kaliningrad. Mahigit 15,000 kilometro kwadrado. Hindi sapat para sa malakas na kampanyang panghimpapawid at pandagat ng NATO. Hindi rin kalakihan ng teritoryong kailangang bawiin mula sa Rusya ng mga tropang ipapasok sa lupa. Kaya kapag sinabi ni Budrys at ng iba pang opisyal na kayang wasakin ng NATO ang Kaliningrad, hindi sila nagsisinungaling. Kumpleto ang gagamitan ng NATO para burahin ang nakahiwalay na teritoryo ng Rusya at ibalik ito sa Europa. Pero baka maalala mo na nabanggit namin ang isang mahalagang kondisyon na nakasalalay at siguradong makakaapekto sa posibleng plano na inilatag natin. Ang kondisyong yon ay ang Estados Unidos. Ipinaliwanag ni Budrys na marami pa rin sa aming plano ay nakadepende sa Amerika para sa mahahalagang kakayahan sa militar, gaya ng satellite reconnaissance. Gayunpaman, kung gusto nating ipagtanggol ang Europa ng mag-isa, kailangan nating pag-isipang muli ang lahat, kabilang na ang nuclear deterrence. Tama ang Foreign Minister ng Lithuania. Maraming kapangyarihan na pwedeng gamitin ng NATO laban sa Kaliningrad ay nakadepende sa US, lalo na sa teknolohiya at pagbabahagi ng intelihensya. Dagdag pa rito, ang US ang may pangunahing papel sa pagbibigay sa NATO ng nuclear deterrence na kailangan nito upang maisagawa ang isang konvensyonal na kampanya laban sa Kaliningrad. Binigyang diin ni Budrys na hindi mapipigilan ng bansang may sandatang nuklear tulad ng Russia kung wala tayong sariling nuclear counterweight. Hanggat nananatili ang garantiyang nuclear ng US, kami mga Europeo ay makatututok sa conventional na frontline. Sumang-ayon ang mga datos. Ayon sa Arms Control Association, ang France at UK lang sa NATO bukod sa US ang may nuclear weapons. At ang pinagsama nilang stockpile ay ika-10 lang ng sa Russia. Ang presensya ng US ay nagdadala ng balanse sa nuclear, kaya maaring itaya ng NATO ang pag-atake sa Kaliningrad dahil kayang tumbasan ng anumang nuclear attack ng Russia. Kapag tinanggal ang US sa usapan, mag-iiba lahat. May sapat pa ring lakas ang European NATO para sakupin ang kuta ng Russia. Gayunpaman, gagawin nila ito habang hinaharap ang panganib na maaring gumanti ang Russia hindi gamit ang karaniwang armas, kundi gamit ang nuclear arsenal na mas malaki kaysa sa anumang meron ang Europa. Ang panimbang ng US ang malaking pasubali sa plano para sa Kaliningrad. At baka hindi na ganun kaasahan ang balanse na yon tulad ng dati. Noong Mayo 19, iniulat ang Defense News na plano ng administrasyon ni Donald Trump na ipaalam sa mga kaalyado sa NATO na babawasan ng Amerika ang inilaan nitong grupo ng mga kakayahang militar sa Europa. Ang pahayag na iyon ay galing sa 3 hindi pinangalanang source, kaya maaring kailangan nitong tanggapin ng may pag-iingat. Tila layunin ng Amerika na bawasan ang mga puwersang inilagay nito para sa NATO Force Model. Ang modelong ito ay mahalagang isang grupo ng mga puwersa na maaring mabilis na i-activate kung sakaling magkaroon ng labanan. Maaring magbawas ng tropa at kagamitan ng US mula sa grupong yon ayon sa mga usap-usapan. Dati na ring sinabi ni Trump na inaasahan niyang ang mga kasaping NATO sa Europa ang umako ng pangunahing pananagutan sa pagbabantay sa kontinente. Kung matuloy man ang pag-atras at gaano ito kabilis kung itutuloy ito ng US, halos hindi na mahalaga. Ang punto rito, tulad ng sinabi ni Budrys, kritikal ang US sa planong wasakin ang Kaliningrad. Sa panahon ni Trump, naging magulo ang relasyon ng NATO at US, lalo na nang walang bansang NATO ang tumulong sa US sa Operation Epic Fury. Hindi natuwa ang administrasyon ni Trump kahit walang obligasyon ang ibang NATO member na sumali sa digmaan sa Gulpo. Ipinahayag ni Trump na hindi na niya muling isipin ang pag-alis ng US sa NATO, na tila desidido na siyang umalis. Ngunit hindi yun ganang kadali. Ipinagbawal ng batas ng US noong 2024 na mag-utos ang presidente ng pag-alis sa NATO, maliban kung may 2/4 boto sa Senado o may batas mula sa Kongreso na pumapayag. Kung mapigilan si Trump na umalis, ayon sa The Guardian, maari pa rin niyang bawi ng US tropa at kumander mula Europa. Karamihan dito ay haka-haka lang, pero pinapakita kung bakit mahalaga para kay Budrys ang papel ng US sa plano para sa Kaliningrad. Kung magtutulungan ang US at NATO, posible ang pag-angat ng Kaliningrad. Ang susunod na tanong ay, kailangan pa ba talaga ang ganitong plano?
Mukhang naniniwala si Budrys na oo. Sabi niya, maling akala at bahagi ng propaganda ng Russia ang paniniwalang ang komprontasyon laban sa Russia ay makaapekto lang sa mga kalapit bansa. Sa madaling salita, hindi pwedeng ipagpalagay ng Europa at NATO na ang anumang labanan ay malilimitahan lang sa rehiyon ng Baltic. Ang Kaliningrad ay problema sa silangang harapan. Kung hindi ito maresolba, maaring gamitin ito ni Putin para sakupin ang Baltic states at palakasin ang depensang Ruso sa silangan. Ang tila isang outpost militar lang ay pwedeng mabilis na maging higit pa sa isang istorbong kapitbahay kung hindi agad kikilos ang NATO. Ang Suwalki Gap ay isang partikular na suliranin. Isa itong makitid na bahagi ng teritoryo sa pagitan ng Lithuania at Poland na nag-uugnay sa Kaliningrad at Belarus. Ang pangunahing takot ay baka maglunsad ang Russia ng pag-ataking mula sa dalawang direksyon galing sa mga riyong yon para sakupin ang gap at palawakin ito papasok sa Poland at Lithuania. Hindi malaking banta ang Kaliningrad mag-isa, kahit may military build-up. Pero pag isinama ang Belarus, magiging problema ito sa NATO na pwedeng agad mangyari. Inanunsyo ni Belarus Dictator Alexander Lukashenko noong Mayo 12 ang limitadong pagkapakilos ng mga tropa, tila bilang paghahanda sa Operasyong Panlupa. Kasama ang Belarus at Rusya sa Joint Military Operation na nagsimula Mayo 18 para magsanay mag-deploy ng taktikal na sandatang nuklear mula Belarus. Ang pag-aangat ng Kaliningrad ay maaaring maging isang pangangailangan kung magpapatuloy ang Belarus sa kasalukuyan nitong landas. Mas madali para sa NATO labanan si Lukashenko kung mula lang siya sa Belarus, kaysa kung magsanib Belarus at Rusya para kunin ang Suwalki Gap at lumikha ng penteng umatake mula sa dalawang direksyon sa silangang gilid ng NATO. Malinaw ang mensahe ni Budrys. Malalaman agad ng Rusya ang kahinaan ng Kaliningrad kung itutuloy ni Putin ang pagtataas ng tensyon. Nakakatuwa ring isipin na ang NATO, lalo na ang mga kasapi nitong nasa silangang Europa, ay maaari pang mag-angking may katuwiran para sirain ang Kaliningrad. Itinuro ni Professor John Bryson ng Universidad ng Birmingham, UK, na kakaiba ang Kaliningrad sa heograpiya ng Europa. Malakas ang argumento para gawing malayang lungsod-estado ang teritoryong ito o ibalik ito sa inang bayan ayon kay Bryson. Ang inang bayang yon ay dating Alemanya. Maaari na ngayong igiit na Poland yon. Alin man dito, may mga pag-aangkin sa Kaliningrad bukod sa Russia, at lahat ng mga pag-aangkin yon ay may kinalaman sa pagbabalik ng teritoryo sa dati nitong kalagayan. Magiging Königsberg muli ang Kaliningrad kapag natalo ng NATO ang Russia. Ayon kay Budrys, hindi na mapipigilan ng Russia ito. At hindi lang naman Kaliningrad ang tanging teritoryo na mahina ang hawak ng Russia. Kasama rin dyan ang Crimea, na iligal na inangkin ni Putin noong 2014. Hindi tinanggap ng Ukraine ang pag-aangkin na yon. Ngayon, nabibigwasan ang pinakamalakas na kuta ng Russia sa kakaibang kampanya ng pagpapalaya. Mabilis mababasag ang Kaliningrad. Sa Crimea, unti-unti nababaklas ang Russia. Alamin kung paano sa aming video. Kung nagustuhan mong video, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang pagsusuri. Maraming salamat sa panonood.